Kaboring naman, walang kuryente. Makapaglinis na nga lang ng cabinet. Uy, eto yung mga gamit ko dati ah. Hanep, buhay pa pala itong mga gamit ko na to. Kahit yung mga notebook ko dati nandito din pala. Teka, eto yung pabango ko dati ah. Kakamiss naman yung mga panahon na yun. Ngayon mga repa, isi-share ko sa inyo ang mga moments na biglaan na lang ako nanonostalgia. Yung tipo napapatulala na lang ako at napapangiti kasi naaalala ko yung good old days. At ang nakakatakot pa nga dito ay napapadalas na ito nangyayari sa akin. Kaya ang ibig sabihin nito ay natanda na ako. Oh no no. Oh no. Pinanganak kasi ako ng year 2000, October 15. Kaya ako yung matatawag nyo na Gen Z kid. Kaya kaway-kaway dyan sa mga katulad ko na Gen Z na pinanganak ng year 1997 hanggang 2012. Samahan nyo ako at balikan muna natin ang nakaraan at sabay-sabay tayong manostalgia dito sa mga isi-share ko sa inyo. Di ko lang alam kung makaka-relate dito yung mga late Gen Zs. Pero sa mga late millennials ay welcome na welcome kayo kasi pehado manunostalgia rin kayo dito. Una kong i-share sa inyo ay yung mga nakaka-nostalgiang palabas sa TV noon. Ay talaga naman sa tuwing may napapadaan na theme song na mga palabas na to sa TikTok o kaya naman sa fb.com ay para ba akong pina-flashbang? Sabay bigla ako naaalala yung mga panahon na simple pa yung buhay. Isa na dyan ay yung palabas na Siniskwela. Tayo na sa siniskwela, bukhasin natin ang silensya. Hindi ko na masyadong tanda kung anong ginagawa dyan sa palabas na yan kasi ang bata ako pa nun. Pero yung theme song niyan talaga ay tandang-tanda ko kasi lagi ko yung napapakinggan dati. Yan yung mga panahon pagtulog pa lang sa tanghali ang pinoproblema ko. Tapos meron pa nga yung isa pang palabas na para ding Siniskwela at yun na yung Art Angel. Eto yung tandang-tanda akong palabas ng bata ko kasi mahilig akong manood neto. Sa tuwing pinapanood ko pa nga yung dati, ang lagi kong inaabangan doon ay si Pintado at kung ano yung idodrawing niya. Ako'y galing na galing kasi sa kanya mag-drawing. Sabay minsan ay sinasabayan ko siya at ginagaya ko yung mga dinodrawing niya. Kaya naman one time, nung narinig ko ulit yung theme song ng Art Angel, ay bigla ako naalala yung mga panahon na puro pagdodrawing yung inaatupag ko. Yung Wonder Pets, naaalala nyo pa ba? Kasi kung ang mga bata ngayon ay may Cocomelon, ay tayo naman noon ay may Wonder Pets. Yung theme song pa nga ng palabas na yan, ang pinakauna nagpa-brain rot sa akin nung bata pa ako. As in, kada may nagre-ring na cellphone dati, ay napapakanta ako sa telepono. May tumatawag. Telepono, sagutin natin. Talaga naman subaybay na subaybay namin yan nung kaibigan ko dati. Uy Rio, tara na, Wonder Pets na. Yun! May tumatawag. Pero maliban sa Wonder Pets, ang pinaka-inaabangan ko talaga dati ay ang cartoons at anime. Eto mga to kasi ang dahilan kung bakit excited na excited ako umuwi dati galing school. Isa na dyan ay yung tubig, lupa, apoy, hangin, Avatar mga repa. Isa rin ba to sa paborito nyo? Naalala ko nga nun kung ano-ano pinagagagawa ko. Kuwari marunong ako magbending ng elements. Firebending. Naalala ko putol pa nga yung palabas na Avatar sa TV noon kasi hanggang book 2 lang ito. At dahil mabagal pa ang internet sa Pinas dati, ay high school na ako nung napanood ko yung book 3 neto. At sa Hong Kong ko pa napanood yun kasi mabilis-bilis ang internet doon. Nanibago pa nga ako doon kay Ang kasi doon ay may book na siya. Ah, sino ka? Nasaan ang Avatar? Nasaan si Kalbo? Pero nung bata ako ay alaw sa kumpake kahit paulit-ulit na lang yung episode na pinapalabas sa TV. Ay basta marinig ko lang yung intro ay dalas-dali na ako ng takbo para manood. Lupa. Apoy. Hangin. Ang isa pang palabas na inaabangan ko nun ay yung Ben 10. Hindi itong Ben 10 na to Etong OG na Ben 10. Puro drawing nga ng Ben 10 laman na notebook ko dati kasi nagpapayabangan kami lagi ng mga klasiko kung sino makakapag-drawing ng detalyado sa mga alien ni Ben. Doon naman tayo sa mga palabas na anime sa TV dati. Ito talaga mga to ang dahilan kung bakit bata pa lang ako ay nakakapagsalita na ako ng Japanese.
The Wallflower. Natatandaan nyo pa ba tong anime na to? Kung hindi, ay i-refresh ko tong anime na to sa memorya nyo. Kasi itong anime na to ay yung Kimi mo umorap diyu anaki ko. Oo, yung anime na yon. Natatandaan nyo na ba? Si Sunako na parang si Sadako at yung kanya 5 Prince Charming. Subaybay na subaybay kasi tong palabas na to ng mga ate ko nun. Kaya napasubaybay na rin ako. Sikat nga din tong anime na to sa school namin dati at lagi itong pinag-uusapan ng mga babae. Pero ang hilig namin mga lalaking pag-usapan na anime noon ay yung mga pinapalabas tuwing umaga. At yun ay ang Knockout, Dragon Ball, Detective Conan, Slam Dunk at kung ano-ano pa. Kaso napapanood lang namin yun pag wala kaming pasok. Kaya naman tuwan-tuwa ako dati so tuwing may nag-a-announce sa balita na walang pasok. Talagang diretso nood ako ng anime noon tapos nakapansit Canton at Milo combo pa. Ay talaga namang the base. Nga pala, tanong lang, ako lang ba yung nabibwisit sa tuwing napapakinggan yung theme song ng Maynila? Kasi ngayon, sa tuwing napapakinggan ko yan, ay naaalala ko yung mga panahon na hindi ako umabot sa palabas na anime sa TV. Kasi pag tumugtog ang theme song niyan, matik, patay TV na kasunod. Doon naman tayo sa mga pormahan noon. Dito isasabihin ko sa inyo ang mga staple na gamit dati sa school para matawag ka na cool. Wala nang intro-intro, unahin na natin yung mga bowler. Yan talaga sa pagdami ng goma na nasa kamay mo ay yung ikinaastig mo naman sa paningin ng iba. Lapitin din kasi ng babae sa school namin dati pag marami kang bowler. Bakit? Kung matatanong mo, ma friend. Ang dahilan kasi ay aalborin nila to sa'yo. Yung iba ngayon nangiintay na lang mang-albor sa kanila yung kanilang crush para makada-moves. Dati kasi, pamang-aalbor yung babae sa'yo ay meron lang 2 ibig sabihin yan. Maalin sa nagagandahan sila sa bowler mo o may gusto sila sa'yo. Doon kasi sa school ko dati, kaya nanghihingi yung iba ng bowler ay para daw kahit saan sila magpunta ay kasama nila yung may-ari ng bowler. Tapos pagdating naman sa mga babae, pag binigyan ka neto ng bowler ay isa lang ibig sabihin nun, ma friend. May gusto siya sa'yo. O kaya naman pag hiningi mo yung bowler nila tapos binigay nila to, ma friend, may gusto siya sa'yo. Sunod naman na staple dati na pormahan ay yung gantong panyo o kaya naman yung bench na bimpo tapos nakasampay lang sa balikat nyo. Ulala! Dagdag pogi points pa yan pag napapaikot mo sa daliri mo. Pero kung pormahan noon ng pag-uusapan ay hindi mawawala dyan yung sobrang pitted na pantalon kasi mas masikip daw ay mas astig. Pantalon ko noon ay tama lang naman yung sikip kasi banasin akong tao. Pero yung iba kong tropa ay para naka-leggings na sa sobrang sikip. Boy, paano mo nasuot yung ganyang kasikip mong pantalon? Plastic. Paano mo huhubadin yan? Plastic. Sabay samahan mo pa ng off-brand na Ray-Ban tapos walang lens? Isa ka na sa panty droppers league, ma friend. Pero syempre, hindi natin dapat kalimutan ang mga essentials. Di naman pwede yung formado ka lang. Dapat presentable ka din at hindi ka mukhang haggard. Tama? Tama. Isa na dyan ay yung pulbo. Ito talagang tagasalba sa mga estudyante sa tuwing tag-init sa Pinas. Pero noon ay hindi lang namin to ginagamit pantanggal ng lagkit sa katawan. Kasi ginagamit din namin to pamporma. Gagawin kasi namin dati ay guguhit-guhitan namin ang aming muka gamit pulbo. Uy! Sunod naman dyan ay yung staple namin mga lalaki para maging kamukha namin si Sasuke-kun. At yun ay ang Fix at Gatsby, ma friend. Tapos ang kapartner niyan ay yung Bench 8 na pabango. Ito talagang pabango na to, ang high school na battle para sa akin. One time kasi ay naglalakad ako tapos may nakasalubong ako na ganun yung pabango. Ay talaga naman para akong plinashbang. Sabay naalala ko yung mga panahon na high school pa ako. Kung inaakala mo ang pag-ibig ko'y magbabago. Pero pagdating naman sa pormahan, nung elementary pa ako, ay ang pinakasigat talaga nun ay yung Supra. Naaalala nyo pa ba yung sapatos na yun? Ay talaga namang plus points pag yun ang suot mo. Yan ang pinakang ultimate sapatos namin mga early Gen Z. Sabay samahan mo pa ng varsity jacket, ay wala na. Finish na. Naka-combo na. Naalala ko anong Christmas party namin nung elementary. Ay halos lahat naman kami naka-varsity jacket at naka-Supra. Pero alam mo ba mga friend kung ano ang mas malupit kaysa dyan sa Christmas party experience ko nung elementary pa ako? Yan yung pag nag-follow ka sa aking Facebook at Instagram account. Dyan sa simpleng pagpindot ng follow button mga repa ay sobrang laking tulong na para sa akin. At dyan ko rin kayo update sa mga nangyayari sa aking buhay. Kaya maraming salamat na agad sa mga ma-follow. Kayo mag-alala, di naman to sa pilitan. So yun muna mga repa, sana nagustuhan nyo ang mga kunento ko sa inyo.
Kayo, kailan yung huling beses na nakaramdam kayo ng nostalgia? At katulad ko rin ba kayo na sa tuwing may napapakinggan na tugtog sa TikTok o FB ay bigla-bigla na lang naaalala yung nakaraan? Sa totoo lang, marami pang bagay sa paligid ko na pag nakikita ko ay naaalala ko yung good old days. Kaya abangan nyo na lang yung part 2 mga repa kasi dun ko yun sa inyo ikikwento. Pero bago ang lahat ay wag nyo munang kakalimutan na mag-like and subscribe. At pindutin nyo na din yung bell notification na yan para updated kayo sa ating mga padating pang animation. So yun muna mga ERP, kita-kits na lang sa ating next video. Peace!